Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At magsama-sama po tayong magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong napakagandang pahayag. Talagang real talk po ito. At sampal po ito sa mga pagmumukha nila. Ito pong pahayag ni Senator Robin Padilla dito po sa umuusig sa ating Vice President. Pakinggan na po natin at komentuhan po natin. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, no, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that activities, confidential activities are considered to be sensitive. And there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang masyado. pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayo. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias.
Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maksi, ka-labuyo. Strictly speaking, Lahat po yan sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Ganon? Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. Kaya nga, taduhan. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator one Jun last na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung mga nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor. isa na lang if po. Kasi, isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Marcel Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge, Mr. it was... Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat dapat lamang na gumamit ng alias kapag Nakita niyo po mga kababayan? Nakita niyo po yung alias? Politika. Matagal na pong ginagamit ang alias. Kahit po ang AFP, PNP, gumagamit po ng mga alias sa mga informant nila yan, sa mga asset. So, iba, sa mga informant nila, gumagamit ng alias yan. Kaya nga lang po mga kababayan, nagpapakatanga at nagpapakabobo sila. May sagot naman po si Benigno Aquino Jr. dyan eh. Si ano po, si Bam Aquino. Ito naman po ang sagot ni Bam Aquino dyan. Dahil sinalag naman po niya yan eh. Antonio Pagong. naniniwala po ba kayo? I-pass forward po natin ang magiging sagot po ni Bam Aquino. Yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You're ready, you have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang ho. Okay, pagdating po sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your, wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that was never Nakita niyo po mga kababayan, yung alias po, wala naman daw pong confidential fund yung tsuhin niya, si Ninoy Aquino Jr. Siyempre, naging vice president po ba yung tsuhin mo? Bakit hindi mo sinabi yung tsahin mo? Si Cory Aquino, presidente yon, may confidential fund yon. Si Ninoy, si Pinoy, may confidential fund yon. Presidente yon. Talagang hindi magkakaroon ng confidential fund si Ninoy Jr. Hindi po ba? Dahil unang-una, kalaban siya ng Marcos. Hindi po ba? Kaya nga siya, mga kababayan, na wala ng Pilipinas. Hindi po ba nagtago, tumakas,
Tinakasan niya po ang diktador na Marcos Sr. Pero ngayon, si Bam Aquino, mga kababayan, mukhang humihimod sa puwet di umano ng mga Marcos ngayon. Samantalang yung lahi niya, pinagbibintangan pa ang tsumugi sa kanyang tsuhin ay yung kanyang kinakampihan ngayon. Di umano. Hindi po ba? At mga kababayan, ibalik tanaw po natin yung wala kamatayang confidential fund at alias. Dahil nasagot na po yan Kung naalala nyo po, yung dating ombudsman na si Ombudsman Martires at naging Supreme Court Justice din po si Martires. At dito po sinabi niya ang confidential fund, mga kababayan. Pero pilit po nilang ini-impeach ang Vice President sa confidential fund. Ibalik tanaw po natin itong sinasabi ni dating Ombudsman Martires na dati rin pong naging Chief Justice. Pakinggan po natin about sa confidential fund. Pag require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. Kasi Mr. Chair, gusto ko lang pong gusto ko lang pong doon. Kasi nire-require po yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, kailangan din natin mag-follow po doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yan ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, then doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako sa empleyado ng ombudsman, pinasundan ko. Abay, siguro mahihirapan yung intel officer na every now and then bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Nakita niyo po mga tambay, dati na po yung Supreme Court Justice at naging ombudsman si Martires. Tumanda na po siya, mga kababayan. Tumanda na rin po siya sa ombudsman. Wala pong nagpapasubmit sa kanila
ng mga resibo. Dahil nga po confidential. Pagka po ginawa nila yan, hindi na po confidential yan. Katulad po ng ginagawa ngayon sa impeachment ng Vice President. Yung confidential, ayaw na nilang maging confidential. Kaya tama po yung sinasabi ni Senator Robin mga kababayan. Pagka po kasi lumabas ang mga pangalan ng mga officer, ng mga informante, mga intelligent officer, mga kababayan, magiging delikado buhay nila. Hindi po ba? Pag isinapubliko mo ang mga pangalan yan, katulad po ng ginagawa ngayon, dahil alam naman po natin sa panahon ngayon, mga kababayan, napakarami na po yatang sumusuporta ngayon sa mga makakaliwang grupo. Meron yata diyang mga prosecutor, di umano. Meron yatang mga congressman, meron din yatang mga senador. Kaya gustong-gusto nilang malaman na yung mga alias ay ibigay ang pagkakakailanlan at ito'y makita nila kung talagang mga totoo ba itong mga alias. Gusto nilang pangalanan. Hindi po ba maging delikado buhay niyan? Kaya nga na-real talk sila ni Robin Padilla. Mainam pa si Robin. Hindi po ba? Dahil yung proteksyon ng mga informante, mga intelligent officer, at yung ginagamit ng mga intelligent officer, yung kanilang asset na ginagamit, napoproteksyonan. Kaya nga lahat po dito, umiikot lang po ito saan? Sa politika. Fishing expedition. Pabagsakin ng Vice President na susunod na presidente ng bansa. Kasi kung magiging presidente ng bansa si BP Sara, mga kababayan, napakarami nilang sasaguting issue, lalong-lalo sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya nga, dito po sa mga alias, patay sila. Mga kababayan, yung mga bayani natin na nagtanggol sa ating bansa, nakipaglaban sa mga Espanyol, nakipaglaban sa mga Hapon, nakipaglaban sa mga rebelde, gumagamit ng alias lahat. Samantalang dito, yung mga informante, mga intelligent officer, mga asset, hindi nila matanggap na gumagamit ng alias. Mga kababayan, yan bang klase mga politiko na yan? May pagmamahal ba sa bansa natin yan? Wala. Mukhang yatang ilalabas nila lahat ang mga pangalan na napakadelikado at hinahanapan pa nila ng resibo na mga gastos, yung mga binili. Kaya nga pinaliwanag na mismo ni Martires, unbelievable, napakahirap gawin na lahat ay resibuhan mo. Kaya nga allowed lang sila. Ang humahawak po ng confidential fund ay allowed lang. Di po ba? Na yung liquidation lang nila. Di ba? Sila lang ang magliliquidate. Di po ba? Hindi po kailangan na puro re-resibuhan lahat. Pero pagdating sa impeachment at nahandyan ang mga prosecution, pilit po nilang pinasasama. Samantalang yung mga may hawak na confidential fund ay ganun din ang isasagot. Lalo-lalo na pag inimbestigahan mo ang ombudsman, yun ang isasagot. Yung sinabi ni Martires, pag inimbestigahan mo ang Pangulo sa kanyang confidential intel fund, yun din ang isasagot. Tangi sa Vice President lang ang kailangan nilang siraan at pabagsakin. Dahil wala po silang makitang korupsyon. Walang makitang korupsyon sa Vice President, kaya pinipilit na maging korap ang confidential fund. Real talk. Kaya mainam pa si Robin, mga kababayan, at na-real talk po si Bam Aquino. Nagigil po sa confidential fund sila at gigil na pasamain ng alias. Samantalang intyuhin niya, mga kababayan, para lang po maikubli ang totoong pangalan at makabalik sa Pilipinas dahil nanganganib ang buhay sa administrasyon ng dating Pangulong Marcos Sr. na nagkatotoo nga dahil natsugi ang kanyang tsuhin. At yan ang ayaw na ayaw mangyari ni BP Sara na siya ay matulad kay Ninoy. Yung tsumugi kay Ninoy, mga kabayan, at yung pamilya Aquino ngayon,
nasaan sila ngayon? Yun ang tanong natin. Maraming salamat po, Senator Robin Padilla, sa binigay niyo pong napakagandang real talk at katotohanan na talaga ang alias ay matagal nang ginagamit. Century na, daan taon na ginagamit, mahigit 100 taon na. Magmula nung sinakop tayo ng Espanya, Amerika, Hapon, gumiiral na ang mga alias. Pati ang mga kalaban ng gobyerno gumagamit din ng alias. Mabuhay po kayo, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, mga kabayan, sa inyo pong suporta sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. At maraming salamat din po sa inyong mga komento, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. At maraming salamat din po sa inyong lahat na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat, mga kabayan. Ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At tiis lang po tayo, mga kabayan, at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. God bless po sa inyong lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.